isunan karong gabi una ato na pong ipadayon ang ato ang naandan nga sinima nga pagtuon bahin sa update sa ato pagtuon katoliko. O una nato idiga ang atong tema, ako sang i-share sa inyo haning panultihon no nga nagingon, never regret a day in your life. Good days are happiness. Bad days give experience. Worst days give lessons and best days give memories. So, realistic ni kuan panultihon. Ang mga maayong adlaw naghatag og kalipay. Ang mga di maayong adlaw, di gid maayo no, pero nagkatabang siya in a way of giving us experience, no? Unya ang mga worst na adlaw naghatag ko natong lesson nga mangandam. Dili ta masyadong kuan ba, kalmante ba, no? So, nagi pagpangandam ang mga maayo, the best days, mao na ang mga adlaw nga halandumon kay sa atong kinabuhi, no? Try to look back. Ano sa ang pinaka-memorable day in your life? Katubang tao ka, katubang naminyo ka. Ini katubang nimo sa Ginoo, masulti ba nimo na sa iya, ha? Lord, lingaw kay mi atong panahon na ba? Mutanan niya sa imo ha, daw. Unsa may memorable kay nimong adlaw sa imong kinabuhi, ha? Na imong ikapambit sa ato abi. Maulaw sa tag nasigil tag lakwatsa, mo ya atong i-report sa iya, ha. No? So, mo na ang ngayon nato pangalandungan kung nana niya ta atubangan sa atubangan sa atong magbubuhat. Okay, so much for that. So ang ato ang discussion karon atong isgutan kini magong pagtuon sa religion or Biblia. Daghan kaayo passages sa Biblia nga kung dili nato masabtan o wa ta kahibalo kung kinsa ang authority on matters of interpretation, bisag kinsa nalay mo basa, bisag kinsa nalay maghimo interpretation. Mao na nga ang uban pagbasa sa Biblia, oy, naaman na edri propesiya, mura mag ako ang ipasabot ani. Mao na ang mga tentasyon. So inibasa sa Biblia, matintal kag angkon nga kana nga passage diha, ikaw ang gipasabot, madugangan ang problema sa atong reliyon. Madugangan ang numero sa sikta, grupo nga nag-exist sa kalibutan karon. No? Una nga daghan nag-claim ug usa sa bersikulo nga ginaangkon sa bisan kinsa nga magbabasa sa Biblia kining bahin sa sulat ni San Juan or Ebanghelyo. San Juan 14:16 o 26. Daghan kaayo natintal ani sa paghubad private interpretation, which is, as far as the New Testament is concerned, is vehemently prohibited. Dili yun pwede. Mabito na sa kasaysayan sa simbahan, dunay panahon na ang atong simbahan wala mag-encourage na mubasa kag Biblia. Nga naman, the more you read na ikaw kinaugalingon, the more nga yabag ka, kaya wag may nagtudlo nimo. No? Lisod ang pagbasa sa Biblia kung way magtudlo nimo, mahulog kag private interpretation. Kini laging uban kay gusto gyud nga magtuon nga kinaugalingon, diha na mosulod ang danger of private and erroneous interpretation. So let us try to discuss kini nga bahin. Daghang kaayo ang nagagamit ani nga teksto. In fact, in the early 5th century, early 500 years of Christian era, daghang mga church leader ang nagagamit ani o sumala sa akong na-discuss last Thursday, usa sa nigamit ani bersikulo kadtong usa ka obispo dito sa Turkey, si Montanus, no? Igamit niya ni sa pag-angkon nga siya kuno mao ang Parakletos, siya ang katumanan ni aning bersikulo ha. Iangkon na niya. Mo gani nga diri pud sa ato sa Pilipinas na ako'y may moangkon. Dili noon Parakleto yang giangkon, ang anak sa Dios gyud titulo, no? Adi pud ko lain ning Pinoy ba. Muna nga, base sa inyo hadiya, katugayag basa, sabay kong angkon. Now, any person who claims to be the Holy Spirit, okay, mao man na ang panagna sa San Juan 14, mao ang Espiritu Santo.
So, any person who claims to be the Holy Spirit as prophesied by Jesus Christ must follow everything what He commanded. No? Katong mga nag-angkon nga sila ang katumanan, abi nila o sila na lang tanan ang matuman. Doon na sila isundon, isip pamatuon, nga ninghaon ba sa ilaha ang panagna nga ilang giangkon. Hindi ginamahitabo nga maangko ang masunod nila. Never nga masunod nila. Except kung ikaw mismo ang Espiritu Santo mismo ang imong gitumong. Pero kung ang gitumong nimo sa katumanan sa panalag na ikaw imong kaugalingon, di gyud ka maom ani, di gyud ka mopasar. So, tumanon nimo ang tanan nga gisugo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Let us try to read ang verse, no? John 14:16. Nag-ingon, I have spoken these things while staying with you. But the advocate, ang manlalaban, no? Ang tigpataliwala, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. No? Ipadala sa amahan, sa akong ngalan, will teach you everything and will cause you to remember everything I said to you. So, unsa kunoy trabaho sa the advocate, manlalaban, ang Espiritu Santo, nga mao ang gitagna sa San Juan 14. Siya magatudlo kanato sa tanan nga gitudlo sa atong Ginoo. In other words, dili siya magtudlo og iyahang mag-o nga pagtulunan. There is nothing new. Iya lang i-rewind ang gitudlo ni Kristo. Maura na ang iyang trabaho. And will cause you to remember just in case you forget. No? Mo ang trabaho sa Espiritu Santo, painumduman ka sa mga pagtulunan ni Kristo. So, ang Espiritu Santo, dili pwede nga mo inject siya bago nga pagtulunan. Wala na sa iyang misyon. Ipadala siya sa ngalan ni Kristo. No? So, dili lang kay ngalan sa amahan. Kung dili, ngalan sa amahan o ngalan sa anak. Mo na ang emphasis. So, any person who claims to be the fulfillment of this prophecy, unya dili muhaom, dili musunod sa gitudlo sa atong Ginoo, sablay. One error destroys all arguments. Usa lang kasablay sa nag-angkon, tunaw na tanan ang iyang gipang-angkon. No, ato ta. Ang atong Ginoo nagsugo that the commands and doctrines must be in the name of God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, kung usa siya ka propeta nga nag-angkon, unya, wala niya gi-propagate o gitudlo ang pagtulunan sa atong Ginoo, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Sablay na siya. Katong tanan nga nag-claim nga they were the fulfillment of the promise, kinahanglan na nagatuo siya sa existence of the Father, the Son, and the Holy Spirit. On the first requirement. No? So, katong nagtuo nga walay amahan, naay amahan, naay anak, pero way Espiritu Santo, kay Korinti raman ang Espiritu Santo, adi, gid salir. Separate being gina siya. So, then, sunod, the claimant prophet must preach the universality of the command of baptism. So, kini mga nag-angkon-angkon, kinahanglan itudlo nila ang kamahinungdanon sa sakramento sa bunyag. Pero naay relihiyon nga nagtudlo kuno ay sila Kristo, pero wa magtudlo bunyag, sangit. No? May ubang relihiyon ito o Kristo, pero wala sila nag-practice o bunyag. Niya kay gitudlo biya na sa atong Ginoo ng baptism. Sa may giingon niya sa San Juan 3, Kapitulo 5, hangtod 6, no? I tell you the solemn truth, unless a person is born of water and spirit, which is baptism, he cannot enter the kingdom of God. So it is emphasized in this verse the importance of baptism. No? Unless a person
kanang person regardless of unsa na bata ba nagtigulang tanan, no? Nga na kamay nungdanon ang bunyag. So kung ikaw nag-angkon nga propeta nga katumanan ani nga bersikulo apan wa ka magtudlo bunyag sumala sa gitudlo sa atong Ginoo, palpak nga klase sa pagkapropeta. Importante ang sakramento sa bunyag because every person that were baptized receives, nakadawat sa tulo ka epekto sa bunyag. Kung saan man ang epekto sa bunyag, you were washed. Number 1, nahugasan ka. You are sanctified and justified. Nahugasan, nabalaan, o gimatarong ka atubangan sa Ginoo. So in other words, gikalimtan sa Ginoo kung unsa ka kanhi. No? Gimatarong ka, wala na ka isipa nga makasasala. Gihugasan ka. Kaysa mata sa Diyos, ang tao makasasala, hugaw. Pero tungod sa bunyag, natagad kag bag-o nga identity. Gibalaan ka sama sa Diyos, kaya ang Diyos balaan man. In baptism, you were created anew. Bag-o ka nga creation. No? Gibalaan. Muna nga kining epekto gisgutan ni San Pablo diha sa 1 Corintios 6 versikulo 11. Some of you were once lived this way, but you were washed, you were sanctified, and you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, mo ni ang tulo ka importanteng butang. Anong kinahanglan gyud nga itudlo ang bunyag? Labi na didto sa mga nanggiangkon ni aning prophecy, no? So, okay, let us move. Okay. So, sa next slide, another requirement. The claimant prophet must recognize the authority of the church founded by Christ as an instrument of universal salvation. Si Kristo nagtukod og simbahan. Karon, if somebody is claiming to be a believer or a follower of Christ, but they were not incorporated to the church established by Christ, unsang klase ka nga believer? Ito akong Kristo. Di pa kuman, anong naamang ka niya sa gawas? Di ba? Asa naman imong ginaingon nga submission? Asa naman imong giingon nga obedience? Kung tuwa ka sa gawas, sa pundok nga gitigom sa atong Ginoong Jesucristo. You cannot claim to be saying nga ikaw obedient to Christ. So kinahanglan nga kining mga claimant nagaangkon, kinahanglan nga niya sila sa sulod sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, not coming from outside. No? Usa ka insulto sa Ginoo kung moingon ka nga believer ka unya wa ka magpasakop sa iyang katilingban nga gimugna. Mo man ay uso karong panahon na ganitay pangluod sa ato ang leader simbahan. Gawas create og ato. No? Dili na siya pwede. No? Kinahanglan magpabilin ka diha ni anang katilingban no matter what is the difficulty. Bisag unsa pang rason, pabilin diha. Pero bugawas ka, mag-create kag imo, wala na. Palpak na ang imong mga programa. Ang atong Ginoo diha sa Ebanghelyo, San Mateo 16:18 nagingon, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. No? I will build my church. So kanang pag-ingon niya nga I will build, automatic na. Dili na pareha sa interpretation sa mga dili Katoliko. I will build. Wala pa buhata bro. Dito pas katapusan sa kalibutan. May mana si Kristo o ordinaryong tao nga Diyos mana. Pag ingon ako, magtukod ko, it is done. Consider it done. Diyos man ang naglitok di man tao. Kaya moingon ka dito pa na sa pagbalik niya. Naabi tayo na nagna nga kanang scholar and a scientist. Nanagna siya kanus amo balik si Kristo. Kaya ba mo sa tuiga? Kinsa man ang scientist na nanagnaan ang pagbalik ni Kristo nga kuang kay popular. Ha? Isaac Newton, scientist.
Gitagna niya nga ang pagbalik ni Kristo 2060. Uy, hapit na. Oh, 2060. Pila na lang katuig atong hulaton, bro? 40. 40. Ya kung 50 na taron plus 40, 90. Kaya pa nato 90, bro? Ha? Oh, gitugod sa Ginoo. Kaya ba? Oh, so manikamot gyud ta nga mag-control sa atong kaugalingon aron kaabot as 2060 kay mo man daw ni magbalik. Matud pa sa scientist nga si Isaac Newton. No? Pero diha kon ang uban nga nag-interpret nga diha sa iyang pagbalik, mao pay pagtukod ni aning gipanagna nga simbahan di magsilbi. Diri si Kristo sa kalibutan nag-ingon tukuron ko. Wa siya mag-ingon inigbalik nako, magtigom tag balik kay magtukod na ta simbahan. Di man mao ang gisulti. Panahon si Kristo atong Ginoo gitukod niya ang iyang simbahan. Whether ang pronouncement is in effect in the future, dili siya applicable. Tungod kay Dios ang nagsulti. Pagsulti niya nga let there be light, tunga ang kaya. Kay Diyos man ang namulong. Not subject to scrutiny o based on the grammatical construction sa mga scholar. Okay? Kunya kining simbahan na matod pa sa San Mateo 16:18, dili ni kay basta katilingban organisasyon nga gitukod. It possess the authority that emanates from Christ. Ang tanang gahom sa langit ug yuta arik niya kanako. Di ba mo na yung pulong, bro? San Mateo 28:18 ba? No? Niya atanan kanako. Sa dihang gitukod niya ang simbahan, kani nga gahom iya ang gi-share sa simbahan niya ang gitukod. So ang simbahan nga natukod duna puy gahom, authority. So ang kapitulo 18 sa San Mateo nag-ingon nga if he refuses to listen to them, tell it to the church. If he refuses to listen to the church, treat him like a Gentile or a tax collector. No? Kung dili siya maminaw, isumbong sa simbahan kay nagtudlo siya sayop. Kung dili maminaw sa simbahan, iwalang ilhon siya nga sama sa hintil na dili magtotoo. Dali man ka ng believer ka na, you are already inside the institution, the church. Ya tungod sa kagahi ni ulo, ipagawas ka. Isipon ka na lang nga hintil, unbeliever, or tax collector as traitors. No? Ngun ana ang mahitabo sa usa ka tawo nga ni ana sa sulod unya nagmagahi. Ngun ana ang gahom sa simbahan nga natukod. And then ikalima, no? The claimants must preach the pre-existent Christ. Isangyaw niya nga si Kristo diha na sa wa pa ang bisan unsang butang. Christ is before all things. Busa di pwede magsigitag yaw-yaw, magsitag sangyaw, moingon ta si Kristo tao. Tao, di pwede. Kay si Kristo diha na siyang daan, wa pay tao nga nahimo. Wa pay langit ug yuta nga gilupad-luparan sa mga langgam, mga bukid, diha na siyang daan. Ug dili pwedeng tao siya ang higayuna. Kanus agani ang tao nahimo sa unom ka adlaw? Ikaunom. Sa ikaunom diha pa namugna ang tao. So sa first 5 days diha na namugna. Pero wa pay tao. Kung si Kristo wala pay namugna bisan unsa including tao, diha na siyang daan. What do you call that? Tao? Imposible. No? So muna nga ang mga Hudiyo nangutana. Wala pa kay 50 anyos. Unya niingon ka, you have seen Abraham. Aksyon na kalagot ang mga Hudiyo. No? Sorry, tawanan ni kaya gaon eh. Ingon siya, kita na daw siyang Abraham. Wa pa magani kay 50 anyos. Si Abraham, hagbay na itong namatay. Yan si Jesus, mingon kanila. Mingon kanila, I tell you solemnly, before Abraham came into existence, no? I am. Sa wala pa si Abraham mulungtad, diha nako. Samot og kasuko ang mga Hudiyo.
Mao na sa kasuko nila, nangita sila bato kay labayon la si ang Ginoo og bato kay nagyabag-yabag ba, naggara-gara, nagyaga-yaga. No? Pero ang isulti sa atong Ginoo, tinuod man diha naman gyud siyang daan. Wa lang sila kaila. No? Mao na ang kalisod basta di ka kaila. Nato diri ha sa lower portion. Tanawon nato ang ebanghelyo ni San Juan. Unsay iyahang testimony about the pre-existence of Christ, no? Sa pagkadiha na sa wala pa ang bisan unsang butang. In the beginning was the Word, si Kristo, and the Word was with God, and the Word was fully God. The Word, Christ, was with God in the beginning. All things were created by Him. Limang kaanak. Ang tanang butang, gimugna ni Kristo o kaha ang pulong. Kanang dapulong nga word, si Kristo ang ipasabutana. Busa Christ already existence even before the creation of anything you can imagine. Diha na siya daan. And you cannot call that human being. Dili pwede. No? Okay, so muna ang mga argumento. Ang ikauno, a claimant prophet must also be sinless, just like Christ who is sinless. Kung ikaw nag-angkon nga ikaw ang katumanan sa panagna San Juan 14 nga mo ang Espiritu Santo, kinahanglan sama ka kang Kristo. Kay si Kristo manlalaban. Ang Espiritu Santo nga iyang ipadala mo ang ikaduhang manlalaban. So kung si Kristo ang unang manlalaban, way sala, dapat ang ikaduha parihas way sala. Busa kining nag-angkon nga mao ang katumanan unya makasasala, ayaw na lang. Gata-gangkon dia. Diri no. So tanaw na to ang bersikulo. For to this you were called, since Christ also suffered for you, leaving an example for you to follow in His steps. He committed no sin, was deceit, nor was deceit found in His mouth. No? Wala siya'y nahimong sala o kaha walay bakak nga nakita, nakaplagan diha sa iyahang pagpangulong o kaha pagpanudlo. So kung ikaw nag-claim nga ikaw ang katumanan, dapat sama ka kang Kristo way sala. No? Pero kung sadaan ka nga tao, ayaw na lang og attempt nga imo ning angkunon. No? You must be sinless. Kinsa ganitong mga kinsa ra gani gawas kang Kristo ang matawag nga way sala? Kinsa ra gani bro? Gawas kang Kristo nga way sala, kinsa pa may lain ning qualify ana? Virgin Maria. Siya lang og si Kristo. Nya kaning nag-angkon mudugang sila sa line up. Kaya nga naman full of grace sila. Maulaw sa taana ay. Maulaw ko tamo angkon nga puno tas grasya. So nahimong katawanan. So dili basta-basta ang pag-angkon na kita sila o kinsa man ang fulfillment sa verse. Kay dako kaayo ang tulubagon requirement, no? And then ikapito nga angayan nga matuman, the claimant prophet must believe in the crucifixion, death and resurrection of Jesus Christ. Mutuo siya, mutudlo, i-embrace niya ang kamatuoran nga si Kristo, na lansang, namatay, nalubong, nabanhaw, nagsakas langit. That is the ultimate, no? Muna giingon ni San Pablo diha sa unang Korinto 1:18, for the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Gahom sa Diyos ang cross pagkalansang sa atong Ginoo. So kung maingon ka, I am the follower of Jesus. Unya wa kamo to nga si Kristo nalansang kay lahi na nalansang dito si kinsa man. Dili ang lahi ang nalansang dili si Kristo, kinsa man to si Judas. O pasangilan nimo si Judas kay nagkambyo ang naong. Dili pwede.
Dili pwede, no? So kinahanglan itudlo nimo, di lang kay tuhan, itudlo nga si Kristo nagpalansang, namatay, nabanhaw, ning saka sa langit ngadto siya ngamahan. Mao na ang gitawag og the power of God. Otherwise, kung dili nimo na itudlo, halata kaayo nga dili ka mao ang tinuod na fulfillment. Di magipahitabo nga sila tinuod. No? Di bina mahitabo ba? No? Pero just in case nga daghan mo attempt. Sa Matthew 28 nag-ingon verse 5, but the angel said, anghel nag-ingon, to the woman, do not be afraid. Ayaw kahadlok. I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here, for he has been raised, just as he said. Come and see the place where he was lying. For he, Jesus Christ, was raised. Nabanhaw na. So, kana ang kamatuoran nga dawaton, dili kay mag-ingon ta, wala namatay, wala nalansang. Kung nalansang man, lahi ang nalansang si Judas. Ang nalansang, kay ngano man, ang ilang tiyuri, nga sa dihang nagginakpanay na dito sa Gitsemane, alas 12 sa gabi gidakop si Kristo. Diba? Gidakop siya. Pero ang tinuod nga istorya daw, dili si Kristo ang gidakop, kundi si Judas. Mao to nga, pag-abot dito sa paglansang sa cross, ang nalansang dili si Kristo, si Judas. So mo nang nagreklamo si Judas, Diyos ko, ngano gibiyaan man kunimo? Dapat uban-uban ka. Unsa, di ba walang iwanan? Oh, naglagot si Judas gibiyaan sa Ginoo. Kay si Kristo daw nanigurog sa kas langit aron lang makaikyas sa crucifixion. Siya karon ang nalansang. Dili na siya madawat, no, na rason. So, muna ang kamatuoran niya. Now, let us go to maybe the last of the qualifications, no? Claimant. So, a claimant or prophet must submit to the authority of Jesus as judge of the mankind. Mao gini ang pinaka dead end. Kay moabot man gyud ang adlaw sa paghukom. O ang Biblia naghisgot nga si Kristo mao ang maghuhukom. So, wa man ta maingon nga ang Dios dili maghuhukom, pero ang gahom sa pagpanghukom iyan ang gitugyan ngadto sa iyang anak. No? San Juan 5:22, furthermore the Father does not judge anyone, but has assigned all judgment to the Son. So in the judgment day, si Kristo ang mag-imbestigar sa imuha. Not necessarily in the end of everything, pero in the end of our personal lives. Ang matag kinabuhi nato, inig-ending ani, mo expect kita nga si Kristo atong kaatubang dito para mo justify ta sa atong performance. Have we performed according to the will of the Father? No? Furthermore, the Father does not judge anyone, dili na, but has assigned all judgment to the Son, so that all people will honor the Son just as they honor the Father. Kung nakaila ka sa amahan, kinahanglan mo ilagin ka sa anak, kay siya ra ba imong kaatubang pag-abot sa paghukom. The one who does not honor the Son does not honor the Father, no? Who sent him. So kung tinuod ka nga naghatag og honor sa Dios Amahan, kinahanglan manukad po ka dito kang Kristo. So with this discussion, our conclusion is all claimants, prophets, and their adherents, ilang mga follower, must recognize the supreme authority of our Lord Jesus Christ. Dili pwede nga itapad ang ilahang propeta o si Kristo, nahimo na lang hinuon nga kuan second in command, nahimo na lang hinuon nga secondary na lang si Kristo. Siya ay maghuhukom niya, himuon mo og kuan, himuon lang nimo sarhento ang ranggo. Ha? Siya ang supreme authority. Our Lord Jesus Christ, in order to attain eternal life. Gusto ka kinamuhi mo ay katapusan, there is no other way. Si Kristo dawato nimo as the person who possess supreme authority. So,
Tanawin nato katong mga gipangisgutan nato kaganiha, kung naay mag-angkon nga propeta o niya wala magtudlo niya atong gipangisgutan, di lang gyud kamo to anak kay palpak gina siya. Puro gina siya palpak, no? So mo ni ang atong first topic for this evening. Bro, may unsay pili oras na to? 40-15 minutes. Okay, kaya pa. Natay second topic nga isgutan, no? Mubo lang ni siya. Just to give us additional na information sa topic na to. Hey, where are you now? Anara din dito gyapon. So, ang sunod na to nga topic, kuan gyapon. Importante pero medyo nagkinahanglan og study, no? Lawom nga pag-study. Kini gitawag natong prayer and fasting or prayer only. Ang mga Biblia nga atong gikuptan karon duna nay mga changes, modifications, corruptions, sa dili na mo haom sa original nga gitudlo sa simbahan. Mo ni ang level of learning na gitun-an sa mga biblical scholars nga nagapokus didto sa teksto original nga giisgutan sa Biblia. Nga kung swito ka ani, kunya magbasa kag Biblia karon nga mga bag-o nga distributed or gipamaligya, you can easily discern nga kini nga translation dunay kakulangan. Wa man ta moingon nga sayop gyud, pero dunay diferensya, dunay kakulangan. Na kinahanglan kita makabantay pud labi na kay practice nato nga Katoliko ang mag-unsa, mag-prayer and fasting. Unsa nga activity sa usa ka Katoliko bro nga duna mag-uban gyud ng prayer and fasting? Kabalo mo? Tabangin daw ko ninyo. Prayer nga naay fasting. Kay pwede ba ka mag-pray nga way fasting, di ba? Unsa man ang kalihukan sa usa ka Katoliko nga pag naana siya, mag-prayer o niya, mag-fasting. Unsa man na siya? Di ba ka na mag-celebrate sa atong Holy Week? Di ba we are required? Ganay santo, isa ng taon. Prayer and fasting yun na siya. Napay isa ka profesyon, anak. Unsa nga profesyon? Labi na sa mga pare, unsa tawag ana? Kinsa nagahimo ani ng mga pare? Exorcist. Diba ang exorcist, dili na sila pwede nga mag-exercise o demons nga wa sila mag-fasting. So sa mga Catholic practice, ang pag-ampo o pag-fasting is important sa mga Katoliko. Pero kung kining duha ka butang, dili na nimo makaplagan sa imong Biblia kay na chap-chap na murag panahon na nga undang matag fasting. Yung Biblia nga ang word fasting na wala naman. Try to read your Bible. Ihatag na ko ang teksto kung naa ba ng fasting sa inyong Biblia nga gipangkuptan. Sige daw bro, ipaandar na inyong Android kaya itong tanahon ni karon, tinuod ba? So doon ay mga nahitabo sa mga current translation sa Biblia nga inay ang dapat naa dito pag-ampo o pag-ayuno. So gani Bisaya sa fasting bro? Puasa. Ayuno man ang Tagalog no? Sa mga modern translations karon, wala na ang pagpuasa. Garbage na. Muna bantayan. Kaya ang Katoliko, igo ra naman mo palit og Biblia. Di man na magsusi-susi. Kung siya nakulang diha. Kaya wa, masad na kay balo. So let us try to find now, unsa karon ang nahitabo sa translation. Does this affect Catholic religious practice? Kami ingon na ba ng mga scholar? Kanang mga nangawagtang diha sa Biblia, wala effect. Wala na effect sa ato ang Christian faith. Siya ilaha. Pero sa atong Katoliko, dako ang posibilidad nga mawala ang value sa atong Catholic practice nga nasugdan nato sa karaan pang panahon. Okay? So try to read your Bible sa San Marcos 9:29. Naon daw nato. No? Marcos 9:29. Sige daw, tabangin daw ko ninyo, namoy Android, namoy Biblia, paspas naman mumulukit. Basa na lang diretso kung naakin siya makauna. San Marcos 9:29.
Okay, anak? Sige daw, palihog. Okay. Oh, sige ka And na. he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Okay, sa uban nga version, imo na bro. Nana ka? Kinsa na ana? Bisaya? Sige daw, sige daw. Kinsa? Kanang yung gikan sa inyo nga ba? Oh. Akin tubag, si Jesus mingon, walay lain nga makapagula, dining matanga sa Espiritu. Gawas naman sa pag-ampo. Nasa naman ang kuan. Fasting. Di ba? So nakita ninyo ang development sa translation karon na ay mga words nga nga chap-chap. Now, how are you going to determine what is right or wrong kung dili ka familiar ani nga problema? Kung tanaw niya ng di Katoliko, asa man ang prayer and fasting nimo brad sa Biblia? Basa bukan rin. Makakita ka, uy, nawa man tuod ning kuan. Nawa naman din hining tulong nga puasa. No? So muna ang problema karon sa mga Biblia. Now, let us try to read sa screen ang Dewey Rims version sa Katoliko nga karaan. I-compare nato sa Standard English Translation karon panahon nga gina-distribute sa United Bible Society. No? Sila man karon ang the biggest Bible distributor in the world, ang United Bible Society. Ug ang pila ka recommended nila nga English translation mao ning ESV. Now i-compare nimo sa Dewey Rims nga atong Biblia nga Katoliko nga karaan nga in English, tanaw ang diferensya. No? Sa Dewey Rims, prayer and fasting. While in the ESV, prayer na lang. Mo nang nahitabo sa imong Bisaya, bro. Dito na gisubay sa ESV. Karon kung Sa King James kay ang pag-translate na sa Bisaya kay kuan na, pag-kuan na lang prayer na. prayer na lang. Oh, dito na sila ning conform sa ESV. So kung ikaw Katoliko ka, kung tanon ka, asa man ka anang practice nimo sa kuan bro? Kanang buasa, wa man sa Bible. Magkadipo-dipo na kadiha og di kaswito. So you go to Dewey Rims version. That is why sa inyong cellphone ready mo nga naa mo'y Dewey Rims nga Biblia. Kung kana ipangutana adto ninyo dalha, ayon yung dalha sa mga Biblia sa taga United Bible Society or kaning gitawag nato Philippine Bible Society or PBS kay wa ginadiha. No? So what is fasting? Fasting is abstaining from food. Pero sa ato ang lawom nga pagtuon, naatay gitawag nga abstinence. Binisaya sa pag-abstinence gani, paglikay. Pwede po na fasting ang abstinence. Pero ang lawom nga kahulugan sa abstinence, paglikay sa mga kanamang personal na sala, abstinence man na. Pero mayroon kay kag fasting, related yun na sa intake. Kaon yun na siya. No? So, as Catholics, we have abstinence and fasting. No? Okay, so muna ang nahitabo. Adto na sa Griego nga origin, ang karaan nga gigamit sa ato ang simbahan nga Griego, naa dito ang prayer and fasting kining prosyoki ki nestia. Pero sa bag-o nga mga Griego karon, prosyoki na lang kutob, wa nay nestia, wa nay fasting. Prosyoki means prayer sa Griego, sa original nga lingwahe. No? Ano na to, ha? Sa mga dictionary sa Griego, nag-ingon sa Greek letters, prosyoki ki nestia. Sa iyang transliteration, or masabtan nato ang symbol, maunay siya, prosyoki ki nestia. Muna nahibalan ako, kana daing juice nga itong ginapalit sa tindahan, bro. Nesti. Di ba nag-inom mo, anak? Gikan na na aning Griego nga word nga, fasting. Fasting na yan. Magpa-reduce ka, inom og nesti. Diri na yan siya, no? So, abstinence, lack of food, or voluntary and religious. Specifically, the fast of the Day of Atonement. Okay? So, dihan kayo siya gikan. Ang tutas sa Latin. Ang Latin, na atong gibasihan sa atong official Bible na translation into English, ang Latin sa simbahan, tanaw nimo ha,
prayer and fasting. Pero ang Latin word is oratio et ihonio. Ayuno. No? Kining ihonio mo man ni ang fasting. Kining oratio mo man ni prayer. Oraciones. No? Prayers. So naa sa atong gibasihan sa atong official Bible, Latin Vulgate, kining duha gyud, prayer and fasting. Bisan sa English translation. Pero pag abot sa mga dili na Katoliko nga translation, diha namin lubad. Adunay karaan kaayo ma-ancient manuskripto sa kasulatan nga na gidate sa mga scholars og tuig 600. Tuig 600, no? Kaning gitawag na Codex Visa. Naa didto naka-mention ang prosyoke ki nistia. So doon nag-solid basis ang atong simbahan nga mo translate ta sa English nga prayer and fasting. We have the Latin Vulgate, we have an ancient manuscript that dates 600 AD. Bugat na siya nga ebidensya. Pero tanaw na to ang uban nga pundok kung sa ilahang gigamit, no? Ninggamit sila og kadtong Grigo nga gimugna sa Cambridge sa Britanya. Sa Britanya, no, nga mga institution nga nagakolekta og mga manuskripto nga karaan. Kani gitawag og Tyndale House. Prosyoki na lang prayer, wala nay nistia or fasting. Wala na. Prosyoki na lang. Ang pinakabag-o nila nga Grigo sa dili Katoliko sa institution sa United Bible Society, kaning Nestle Aland 27th edition, sa verse 29, prosyoki na lang, wala na'y nistia. No? Bag-o na lang niya, bag-o na lang ni. 19th century na ni nga mga Grigo. Maarang-arang pa ang emphatic diaglot nga ginapropagate sa mga saksi ni Jehovah. Kay naapay prayer and fasting. No? Arang-arang pa. Kini mga sikat karon bag-o mga wa. Kaning Codex Vaticanus sa simbahan nga 02, no, or gitawag nila na sa catalog og 1209 na ay prosyoki o nistia. Codex Vaticanus is dated 400 AD. 400 AD na ay prosyoki and nistia. Codex Vaticanus number 2 or 1209. Pero diri sa Vaticanus nga recopy na kaning 03, no? Ang nagkopya ani si Cardinal Bercillon o si Cardinal May. Di kapya nilang otro, diha pa nawala ang nistia na prosyoki na lang. Kung unsay nahitabo nga nung ingon ana, basig i-conform nila dito sa uban nga manuskripto, wa ta kay bawo sa ilang agenda. Parchment. Kana gitawag na to papyrus parchment. Tama. Papyrus yun, papiray. Dated 200 AD sa Papyrus 45 na ay prosyoki. Pero naputol ra sa kay kaning uban na-erase na niba. So malamang nga ang nagre-write ani nga mga scribe katulgon siguro or kahion kasi aron gibiyaan niya wa matiwa pagbalik niya gikapoy wa na matiwas og sulat. So naay mga possibility ingon ana nganong naputol man. No? Oo, wala na likwan na lagi, nalipat na, basig hagok na ba? Kapoy. International Standard Version nga gibase sa Nestle Aland o UBS, wala sila mosunod. Ning gamit sila sa traditional prayer and fasting. Sikat biya ning International Standard Version po na English translation. Prayer and fasting. Kining kuan siya? Lamsa, Pisita, Aramaic. Ang origin ani bago na translate into English.
prayer and fasting. Lexham English Bible, kani mga sikat ni sila nga wala gisubay sa Katoliko nga translation, prayer na lang po. Wala na fasting. NASB, mo na yung gitawag nga 100% perfect literal translation from the Greek. Power kayo. 100% ha. Kung unsa ang Grigo kuno, maupoy pag-English nila. Pero matingala ka, kaya na prayer naman lang, nawa ng fasting. Sablay gyapon. Sablay gyapon, no? No? Pero pangutana sila, the most perfect, accurate English translation. NCB, New Century Version. Mo ni ang version ginagamit sa mga TV personality. Kanang ito mga sikat sa TV ng Amerikano. Mo ni ilang paborito kaayo. Prayer na lang, wala na po'y fasting. New English Translation. Ang tag-iya ani sila ni Daniel Wallace, no? Amerikano. Naghimo sa translation nila, prayer lang gihapon ang labas, wa na fasting. Okay? Jerusalem Bible, Katoliko, New Jerusalem Bible. Tama ba? Oh. Tanawa ang translation. Driving out only by Prayer na lang. prayer na lang po. Influensyahan siguro ito ang mga kuan diri. Ha? Ano ni ani man eh? No? Influensyahan. Kay kining New Jerusalem Bible 1985 na lang niniguwa. So medyo doon ay possibility na Mistiso lang gapon. mistiso version, no? So medyo kung nagapasting ka ay magbasa ning Biblia ha. New Revised Standard Version, Catholic Interconfessional, kani 1993. Nga version sa Katoliko, kung sa may giingon, this kind can come only through prayer. Wala kaya po, 1993. Bago una lang. Wala na, bahiran na. Mistiso lang gapon. Oh, mistiso. RSB sa Protestante. 19 RSB. 1950. 1950s to 60s. Prayer lang gihapon. Pero ang RSB atong gihimo ag lisensya. Giisip nato nga common Bible. Ang RSB property sa mga Protestante. Para magamit sa Katoliko ni kuha tag lisensya. Mao na ang gitawag RSB Catholic Edition. Pero gibalik nila prayer and fasting. Kasi naulaw siguro sila ba? Ubintahan na lang, no? So ang reality is, ngano gidiscuss ko ni sa inyo, we need to be careful sa Biblia nga atong ginagamit. Dili kay basta gibaligya diha bisan asa okay, no? RSBCI pareha. Okay? So NIV, kining NIV, New International Version, sikat po ni siya sa Amerika. Ang tag-iya ni nga translation si Alan. Ang pangalan niya is Kurt Alan, na biblical scholar nga usa sa mga tag-iya sa United Bible Society. Nang-ingon siya, this kind can come out only by prayer. Only na lang yun ha. Only na lang sa prayer. Wa na kay dapat idugam. Kuya ang ilang pagka-emphasize, no? Wa na yun. Pag-ampo na lang. Ang atong sikat kaayo po nga translation sa Katoliko, 1971. New American Bible Revised Edition. So, gingon, he said to them, this kind can only come out through prayer. Saan man lang nato ni? Atong mga gisaligan nga translation, puro man mga chap-chap. Kung saan man nato ni? No? Oh, gihimuan ni siya study and summary. Kining nag-ingon nga prayer and fasting 1,651 manuscripts. Manuskripto nga karaan naa prayer and fasting 1,651. Pero kanang nag-ingon nga prayer lang wa nay fasting upat ra ka manuskripto ang nagdala ana. So when we gather and decide kung majority ba atong dawaton,
Tingin mo sa layer ng prayer only, kay upat ra ka manuskripto ang gibasihan. No? Kung mo nag-ingon nga majority rules, adi magsilbi ng ilaha. No, kuan, prayer lang, kay upat ra ka manuskripto ang gibasihan ana. Oh, kanang prayer and fasting 1651, no? So malabo na karon. Adto ta sa ikaduha nga verse 17:20 sa San Mateo. Palihog kog tan-aw ninyo ha. Oh. Unsay nahitabo sa San Mateo 17:21. Angay ba ni natong ikalipay? Tabangin na ko inyong basa. Kinsay naka-abri na? 21. Bisaya. 17:21. Gitu. Dapat pas-pas na tarong Android na. Ha? Sige na, yun na yung net, bro. Sige na, wait, palihog. Usa ni siya ka verse, lahi sa San Marcos, ganiha, kang San Mateo na po ni, Ebanghelyo. Tanaw na tugon sa nahitabo sa San Mateo 17:20. Nana? Okay, unsa ka version na? Dewey Reams? Okay, ato ta sa lahi nga version. Unsa man ang version ninyo? Noah, kuan man na siya. Pare-parehan na sa Katoliko. Oh. Oh, fasting na. Okay. Ang arang-arang na lang na bro, kaya na ay 50%. Pero kung adto ka sa sikat nga gi-recommend sa UBS, ESB, nawala na gyud ang verse 21. Tanawa daw ninyo sa inyo, hanapay verse 21. Wala na, o i-confirm niyo mo no. Imuha niya bro. Wala. Walay verse 21 no. O wala, muna nahitabo ron. Kining mga producer sa ilang Biblia, gianam-anam nilang tanggal ang mga basis sa atong Catholic practices. Footnote na lang. Basta naanas footnote, wala na value. Doon na nas basurahan. So kanang mga practices nato gianam-anam nilang tanggal. No? Kaya matod pa nila, wa daw na sa kuan, karaan. Daghang rason. Pero tinuod na, kuhaan gyud kag basis sa atong religious practice. Wala no. Adto ka sa net. Net nga sikat pod na translation, wala. Wala. Adto ka sa gingon nila nga perfect translation, NAS. Naa siya pero bracket na lang. Meaning to say, dili siya reliable. Basta maka-bracket galing ang bersikulo, wala na siya value. Gimutang lang na diya kay naay gusto nga mabasa na. No? Then, Jerusalem Bible. Sus, ato pa naman ito. Oh, hay naman ang verse 21. Nahalap man. Natsugi. Pasti lang paita ni. Revised Standard Version, Catholic Edition. Naulian naman ang dato. Pero pag-abutan ni nga verse sa San Mateo, nawa man. Oh? Okay. Parihari. Nabri, New American Bible. Verse 21, naisunod wala? Wala isunod ang New American Bible. So, muna akong ginaingon nga ang mga basis nato sa atong Catholic practice gradually ginatanggal og anam-anam. Moabot ang panahon wa na tay basihan. Munipis na gyud ang Biblia. Now karon sa survey pareha kaganiha dito sa San Marcos 9, naapoy summary sila nga gihimo sa San Mateo 17:20. Pila ka percent ang nagagamit sa bersikulo nga prayer and fasting? 99.4% sa mga manuskripto naa. Kadtong wala 0.6% lang oh. Ilag yung intentional nga laglagon yun. Magsalig ta sa ilang translation, wala. Wala gyud ta. Niya patanga-tanga ta, patakaan ta pamalit og Biblia na. Gyud ta ani, garbage. So, unsay labas?
ang Bible translations dili lang sad na kay pulong sa Ginoo. Naapod na dihay mga personal agenda sa mga producer nga gusto nilang masulod ang ilang gusto. Mo nagitawag nato mga internal biases. Bias niya ba? Ikaw translator, di ka mo bias? Isulod gyud na nimo ng cross diha og tarong kaya ron di na mawa, di ba? Mo nagitawag nga dili nato kapunggan, biases of the translator. Plus aron walay mo batikos na kay alyansa. Kalyado nimo. Ang United Bible Societies, they are over 200 Bible societies in the entire world. 200. Og apil ang Pilipinas ana. Philippine Bible Society. Mao na nga kita mapugos tag baligya ang ilahang Biblia nga kuan gipropagate. Kay nagpamembro man ta diha. Ang legion apil ba na siya? Separate na sila. Pero mamalit silang Biblia ari gihapon sa UBS. Wala pa sila ilang kaugalingon nga original translation, original language. So kung magusto silang Biblia nga ipanghatag sa ilang mga simbahan nga sako, mopalit sila sa UBS. Oh. So you have biases, you have alliances. Benepisyo. Na ang gini benepisyo kay di man lang puro hatag, na ang negosyo diri palit man. Kwarta gyud. 5 kag 1 billion Bible ma-sold out. Tag 400 per Bible, pila man na? Apil punta ka kwarta siguro na Katoliko. Ako na agad po i-share, pero di na ito ma-question, kaya di man pwede ang tao ay kwarta lagi. Kaya di man ta puro, sa to, di ta puro buko-buko, na ang pwede yan. So, normally na agad na siya, we are not against that, no? Nga naagi kwarta. So, tinaagi aning biases, alyansa, benepisyo, mauna makabuild yun og empire. Tibuok kalibutan sila naghari sa ilang mga translation. No? Mao gina ang reality. Pero kung tinuod gyud ta nga nangita sa pulong sa Ginoo, we go back to the ancient translation of the church recommended by the church. No? Kung mangita mo og Dewey Rims nga English nga nindot ang pagka-edit katong Denver. Dewey Rims Bible nga edited by Bishop Denver. Mo na yung pinakamaayo nga Nasa apps na. Dewey Rims. Apps na. Wala ko kakitaan na pero gi-download na ko na nga libro. Tuwing. Wala siya 1899. Di ba ang Dewey Rims Bible is kano sa? Dili 1609. Pero pag abot sa 1899 gi-refine ba gi-ayo og edit ba tong mga wrong spelling, mga ang pinaka-reliable nga translation katong ka Bishop Denver. No? So, puhon mas maayo nga naagid mo ana labi na tong mga nagatudlo. Download lang. 1899. Bishop, bisa to? Denver. Taga Inglaterra na. Katoliko na nga bishop ha. Unsa nga Bible mo? Dewey Rims Bible edited by Bishop Denver. Mo na pinaka-maayo nga kuan. Ya naana siya imprimatur Santo Papa. Gi-imprimaturan gyud na siya. Okay? So, pangutana karon nga naglimin sa atoa. Does the omission, ang pagtanggal of the word fasting affect our Catholic faith and religious practice? Yes or no? Yes, yes. Yes. Apektuhan yun. No? Naimingon nga, wa daw na maapektuhin. Ambot ninyo, yun sa inyo pagkwinta. No? So, this is the reality. Kamaturan. Bro, na video, i-off na to. Okay. So, mo to ang gilakuban sa atong discussion. No? Actually, ning kaong taog additional 12